Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Bagyong Pepito, tuluyan pang lumakas. Isa ng typhoon. Dagdag na higit 800 milyong pisong Quick Response Fund ng DSWD, inilabas na ng Department of Budget and Management. Phase 1 ng LRT Cavite Extension Project, binuksan na. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa MBC TV correspondents, senior citizen, patay matapos barilin dahil sa away sa lupa sa Northern Samar. Sa MBC TV Sports, Meralco, wagi kontra Busan. San Miguel, tinalo ng Taiwan sa East Asia Super League. At sa Showbiz Spotted, Rian Ramos naglapag ng pruwebang di sila ng daya ni Sam Versosa sa New York City Marathon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Dalawang bagyo ang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Lumakas pa sa typhoon category ang bagyong Pepito habang tuluyan namang humihina ang bagyong Ophel. Ating alamin ang latest sa kalagayan ng panahon mula sa ating weather forecaster na si Arnold Herrera. Arnold, nasa na ang takbo? Makakaranas na ba tayo ng pagulan sa mga susunod na araw, partikular dito sa Metro Manila? Yes, tama yan, Yuel. Ngayong Biyernes nga, dalawang weather systems pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. Ang bagyong Ophel at ang bagyong Pepito. Humina pa lalo si Ophel bilang isang severe tropical storm habang binabaybay ang katubigan ng Luzon. Tanging isla ng Batanes na lamang ang nakataas ngayon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Habang Signal number 1 naman sa northern sections ng Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, pati na rin sa Babuyan Islands. Sa tala ng Pag-asa, kaninang umaga pa nagsimulang lumayo sa kalupaan ang bagyong Ophel na huling namataan sa layong 215 kilometers northwest ng Calayan, Cagayan. Kumikilos ito sa direksyong Hilaga-Hilagang Kanluran at tinatayang pansamantalang lalabas ng ating area of responsibility bago ito pumihit at lumiko pabalik ng PAR. Sa puntong ito, patuloy na itong hihina dahil sa interaction nito sa lupa. Pero asahan pa rin ng moderate to heavy rains sa Ilocos Norte, Batanes, kasamang Babuyan Islands pati na rin sa Cagayan na overly saturated ng lupa sa sunod-sunod na pagkababad sa ulan at baha. Samantala, silipin naman natin ang paparating na si Bagyong Pepito, ang ikalawang sama ng panahon sa East Philippine Sea na kumikilos sa direksyong westward sa mabilis na 30 kilometers per hour. Itinaas na ng Pag-asa sa Signal number 2 ang eastern sections ng Northern Samar at northern portions naman ng Eastern Samar. Nakataas na rin ang Signal number 1 sa southeastern section ng Quezon Province at ng buong Bicol Region. Tinatayang magpapatuloy rin sa kanyang rapid intensification mula sa paglakas bilang typhoon kaninang umaga at bilang super typhoon naman sa mga susunod pang mga oras. Dahil po malawak ang confidence cone ng bagyo, hindi pa malinaw kung saan ito mismo magla-landfall. Pero tatlo ang nakikitang areas na pwedeng itong tumbukin. Ang Central Luzon, Southern Luzon o Eastern Visayas. Pero sa pinakahuling datos ng Pag-asa, mataas ang tsansa nitong maglandfall bukas sa Catanduanes, kaya maghanda po tayong lahat. Mula bukas hanggang Linggo, may banta na rin ng malakas na ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region at sa mga nasabing rehiyon. Hindi rin inaalis ang posibilidad na mahagip din ni Pepito ang Metro Manila over the weekend bago ito lumabas ng PAR sa araw ng Lunes. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong Biyernes, Yuel. Mag-iingat po tayong lahat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arnold. Samantala, sa kaugnay na balita, naglabas ng karagdagang
875 milyong piso na pondo ang Department of Budget and Management o DBM para sa Quick Response Fund ng Department of Social Welfare and Development. Samantala, 2 bilyong piso naman ang inilaan ng DBM sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa agarang pagsasaayos ng mga infrastruktura na napinsala ng mga bagyo. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Naglabas na ng karagdagang pondo ang Department of Budget and Management para sa Department of Social Welfare and Development. Sa programang 2x2, sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na naibigay na nila sa DSWD ang 875 million pesos na Quick Response Fund na bahagi ng kanilang National Disaster Risk Reduction Management Fund. Ayon kay Pangandaman, bagamat may natitira pang family food packs ang nasabing ahensya, nagkakaubusan na umano ito dahil sa magkakasunod na bagyong dumaan sa bansa. Kailangan na anya ng karagdagang pondo para ipambili ng mga bagong supply bilang paghahanda sa iba pang mga kalamidad. Bukod dito, may ilalaan ding 2 billion pesos na Quick Response Fund ang DBM para naman sa DPWH. Ito anya ay para naman sa agarang pagsasaayos sa mga infrastrukturang napinsala dahil sa mga bagyo. Samantala, sinabi ni Pangandaman na maaari ring lumapit sa kanila ang mga LGU upang humingi ng karagdagang pondo sa bisa naman ng Local Government Support Fund. Dati po, ito po kasi sa GAA meron po itong menu. Dati po, hindi po tayo pwede makahingi dito for disaster rehabilitation activities and projects and programs po ng gobyerno. Pero pinalitan po natin yan sa GAA natin. I think simula nung ito pong bagong administrasyon, pinalitan po natin na pwede rin po nila ito magamit. Parang QRF din po. Pwede po humingi ang ating mga mayors, kahit hanggang barangay to, kung kailangan po nila ng tulong. Siya ngayon, Hope. Ugnay nito, target ng DBM na makapaglabas na ng 50 million pesos para sa Bicol area habang tinutugunan na rin ang request ng mga LGU mula sa Cagayan at Isabela na pangunahing hinagupit ng magkakasunod na bagyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, sisimulan na ang operasyon ng Phase 1 ng Light Rail Transit Line 1 o LRT1 Cavite Extension Project bukas. 5 bagong istasyon ang inaasahang magsisilbi sa karagdagang 80,000 pasahero ng tren at kapag natapos ang buong proyekto, tataas pa ito sa 300,000 pasahero kada araw. Ang iba pang detalye sa ulat ni Ms. Leth Narciso. Aarangkada na ang operasyon ng Phase 1 ng Light Rail Transit Line 1 Cavite Extension Project. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng 5 bagong istasyon, ang Redemptorist Asiana, Mia Road, PITX, Ninoy Aquino Avenue at Dr. Santos. Sa kanyang talumpati, kinilala ni Pangulong Marcos ang kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa inisyatiba sa pagtatayo ng kauna-unahang urban rail transit system. Pinasalamatan rin ito ang mga nagdaang administrasyon kung kailan nasimulan ang pag-aaral at pagpaplano sa proyekto mula kina dating Pangulong Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino at Rodrigo Duterte. Bukas magsisimula ang operasyon ng 5 bagong istasyon na inaasahang magsisilbi sa karagdagang 80,000 pasahero ng tren. Kapag natapos naman ang buong proyekto, tinayang tataas pa sa 300,000 kada araw ang pasahero nito na inaasahang magpapaluwag ng lagay ng traffic sa Parañaque, Las Piñas at Bacoor, Cavite. Commuters will now see a great reduction in travel time, allowing them to spend more time with their loved ones. By serving commuters across Metro Manila, Cavite, and neighboring areas, the whole project creates a smoother, more reliable mode of transport. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinontra naman ng Bureau of Immigration o BI ang naging pahayag ng kampo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na siya ay Pilipino. Kasabay nito, dinidinig na ng BI ang deportation case laban sa dating alkalde. Ang iba pang detalye sa ulat ni Boy Gonzales. Kinontra ng Bureau of Immigration ang naging pahayag ng kampo ni Guo Huaping na ito ay Pilipino. Ito'y makaraang sumalang si Guo Huaping alias Alice Guo sa hearing ng BI. Ayon kay Atty. Gilbert Repiso,
ang head ng Board of Special Inquiry ng BI, maraming mga naipakitang ebidensya ang Special Prosecutor na nagpapatunay na hindi Pilipino si Guo Huaping at dinaya lamang nito ang kanyang mga dokumento. Kabilang sa mga ipinunto ni Atty. Repiso ay ang fingerprint na hawak ng National Bureau of Investigation na nagpapakita na si Guo Huaping at Alice Guo ay isang tao lamang. Dahil dito binigyan ng BI ang kampo ni Guo Huaping na kumuha ito ng isang eksperto para pabulaanan ang record ng NBI na sa kanyang mga fingerprint. Bukod sa fingerprint, ipinakita rin ng Special Prosecutor ang birth certificate ni Guo Huaping na pineke para palabasing siya ay isang Pinoy. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging matagumpay naman ang panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal na pinangunahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, katuwang ang Philippine Coast Guard o PCG. Samantala, nagpasaklolo naman ang AFP sa NCR mayors laban sa tinawag na malign influence ng China sa issue ng West Philippine Sea. Ang buong detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Tagumpay ang pinakahuling rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, nakompleto nito katuwang ng Coast Guard ang panibagong paghatid ng probisyon at pagpapalit ng mga tropang nakaposte sa BRP Sierra Madre. Sa inisyal na ulat ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cersas Trinidad ngayong umaga, walang untoward incident na nangyari sa operasyong naisagawa kahapon, Nobyembre 14. Isinagawa ang RORE mission mula ng pinakahuling operasyon noong September 26 sa ilalim ng umiiral pa ring pakikipag-usap sa China na paupain ng tensyon sa teritoryo. Samantala, nagpasaklolo na ang AFP sa mga alkalde ng Metro Manila para sa kampanya laban sa fake news at iba pang kung tawagin ay malign influence ng China pagdating sa isyu sa karagatan. Umapila ang Office of the Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations o J7 na paigtingin pang information drive at recruitment sa gitna ng umano'y foreign interference activities na umaabot na hanggang sa level ng barangay. Bilang tugon, sinabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na hihingi sila ng kopya ng Murillo Map sa AFP para ipaskil sa kanilang tanggapan at iikot sa mga lokal na pamahalaan sa Kalakang, Maynila. Isasama na rin umano ng Regional Peace and Order Council sa agenda nito ang recruitment ng reservists, katuwang ang mga LGU. Siguro hihingi kami ng bagong mapa sa AFP para maipaskil sa mga strategic na lugar dito sa MMDA. At ganoon din po, napag-usapan kanina na iikot din itong information campaign, pati po yung recruitment ng reservists sa lahat ng LGUs dito sa Metro Manila. Nabatid na isa ng reserve unit ng militar ang buong MMDA sa ilalim ng Engineering Brigade ng Philippine Army. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa pang good news, matapos ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo, namumuro naman ang rollback sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng bumaba ng 70 centavos hanggang piso ang kada litro ng gasolina, habang maglalaro naman sa 65 centavos hanggang 95 centavos ang tapyas presyo sa diesel at 70 hanggang 80 centavos sa kerosene. Sinabi ni Romero na itutulak ang inaasahang rollback ng ibinabang oil demand forecast ng OPEC Plus o Organization of the Petroleum Exporting Countries sa ika-4 na pagkakataon. Gayon din ng $1.53 per barrel na pagtapyas ng US Energy Information Administration sa 2025 forecast ng presyo ng krudo dahil sa posibleng mataas na global oil production at ang humihinang ekonomiya ng China. Sa mundo ng basketball, wagi ang Meralco Bolts sa naging laban nito kontra Korean Basketball League champions Busan KCC Aegis para sa East Asia Super League, habang nananatili namang winless ang San Miguel Beermen matapos matalo sa pambato ng Taiwan. Ang naging laro tutukan sa report na ito. Nakuha ng Meralco Bolts ang panalo sa naging laban nito kontra Korean Basketball League champion Busan KCC Aegis. Sa East Asia Super League Home and Away Season 2,
noong Miyerkules sa PhilSports Arena. Isang nail-biting victory ang nakuha ng Bolts with 80-81 final score, with import Akil Mitchell to the rescue matapos makapagtala ng 33 points, kung saan 11 rito ay nagmula sa final quarter on top of 22 rebounds. Early in the fourth quarter, lamang pa ang Meralco with 72-63 bago tuluyang makabalik ang Busan sa kanilang laro at makalamang ng 3 puntos with less than a minute left sa pangunguna ni Leon Williams. Pero agad tumugon ng 3 points si Bong Quinto to tie the game. Isang pasok na free throw lang mula kay Mitchell ang kinailangan ng Bolts para tuluyang makuha ang makapigil hiningang panalo. Hindi rin nag-policy scoring ang second import na si DJ Kennedy with 14 points, 8 rebounds and 5 assists. At ang trio na sila Chris Newsome, Ange Kwame at Quinto with 8 points each. Dahil sa panalong ito, makakaabante na sa 2-1 standing ang Meralco sa Group B, habang nananatiling winless ang Busan with 0-2. Samantala, sa ibang laro, bigo ang San Miguel Beermen na makuha ang una nilang panalo sa tournament matapos ang 101-85 loss sa Taoyuan Taoyuan Pilots ng Taiwan. Nakapagtala ng 32 points si Quincy Miller para sa Beermen, habang 11 points naman ang naibigay ni Don Trollano. Pero hindi ito naging sapat para matapatan ng 27-point performance ni Alec Brown, na sinamahan pa ng tig 25 points mula kay Trevion Graham at Lu Chunxiang. Dahil dito, 0-2 ang standing ng Beermen sa Group A, habang nananatiling undefeated ang Taoyuan with 2-0 record. Sa aming pagbabalik, Philippine National Para Games 2024 naging matagumpay. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa mga balitang dapat niyong abangan. Biyahe ng ilang bus patungong probinsya, kanselado dahil sa bagyong Pepito. At sa Showbiz Spotted, John Lloyd Cruz ginawaran ng Best Lead Performance Award sa 12Q Cinema International Film Fest. Yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inalerto ng isang senador ang Department of Public Works and Highways o DPWH at ang local government units na siguruhing nakalatag na ang mga plano at paghahanda sa isa na namang bagyo na papasok sa bansa. Ang buong detalye sa ulat ni Raymond Dadpaas. Inalerto ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH at mga local government units na tiyaking nakalatag na ang mga paghanda pagpasok ng bagyong Pepito. Ayon kay Revilla na siyang chairman ng Senate Committee on Public Works, dapat paspasan ang clearing operation sa mga lugar na nagkaroon ng landslide at pagguho ng mga puno matapos sagupitin ng bagyong Ophel. Hindi pa tuluyang nakakaalis si Ophel ay papasok na naman si Pepito na dapat paghandaan. Sinabi ni Revilla na hindi inaalis ng pag-asa na maging super typhoon si Pepito, kaya kailangan masiguro na ngayon pa lang ay malinis at maluwag na ang mga daluyan ng tubig at malinis ang lahat ng mga maaring debris. Nalulungkot si Revilla dahil hindi pa man nakababangon ang Northern Luzon ay isang bagyo na naman ang papasok, kaya mahalaga na may pre-positioning ng mga emergency at relief goods sa oras na kailanganin. Umaasa ang senador na walang magiging matinding pinsala sa buhay at ari-arian kung nakahanda ang publiko. Lalo na kung naka-preposition na ang mga kagamitan na pang-emergency na maaring maggamit kapag kailangan. Sunod-sunod na bagyo ang humagupit sa Northern Luzon na kinabibilangan ni Christine, Leon, Marce, Nika at Ophel. Ngayon naman ay nagbabanta ang bagyong Pepito na sa pagtaya ng pag-asa ay tatama sa Eastern Visayas, Bicol Region, Southern Tagalog at posible din sa Metro Manila. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kanselado na ang lahat ng biyaheng patungong Visayas at Mindanao sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil sa bagyong Pepito. Ang iba pang detalye ihatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle, marami pa rin bang nabiyahe kahit nabagyo na?
Yuel, marami pa rin tayong mga kababayan yung nais umuwi sa kanilang mga lalawigan, partikular sa Bicol at Visayas para kumustahin yung mga kamag-anak nilang naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad. Sa kaugnay ng balitang yan, kanselado yung lahat ng biyaheng Visayas at Mindanao sa Parañaque Integrated Terminal Exchange dahil sa pananalasa ng Bagyong Pepito. Ayon kay Tulin Salbasa, Senior Corporate Affairs Officer ng terminal, kanselado rin ang biyaheng San Jose Mindoro, Masbate City at Pirat, Catanduanes. Samantala, 2 araw ng kanselado ang lahat ng biyaheng Visayas sa DLTV Bus Terminal sa Pasay, kagaya ng Katarman, Tacloban, Baybay Leyte at Borongan. Ayon sa ticket seller na si Jonalyn Dimaano, noong November 13 pa sila nagpadala ng mensahe sa mga nagbook na pasahero para ipabatid na wala silang biyahe hanggang ngayong araw. Pero meron ditong isang mag-anak na kanina pang alas 5 ng umaga naghihintay sa terminal dahil hindi umano sila na ibisuhang walang biyahe pa Visayas. Samantala, tuloy naman ang biyaheng Bicol ng DLTV kaninang umaga dahil bagamat pinabayo ng Bagyong Pepito, hinihintay pa umano nila ang abiso ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kung kakansilahin ang mga biyahe sa Kabikulan. Pakinggan natin ang bahagi ng ating mga panayam. Text na lang para kung sakaling meron ha. Ako dito lang ako. Mag-aantay po kayo dito? Dito kasi may kanting gamit eh. Kanting bagahe. Kung marami kayong dala. Marami ko. Kahit may bagyo, kailangan makauwi. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, unoperational na ang mga transmission facility ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Santa Ana, Cagayan dahil sa hagupit ng bagyong Ophel na nanalasa sa Northern Luzon. Gayunpaman siniguro ng NGCP na magpapatuloy ang malawakang restoration activity ng kanilang mga line crew. Ang mga detalye ihahatid sa atin ni Val Gonzalez. Kahapon pa ay hindi na gumaganang pasilidad ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Santa Ana sa lalawigan ng Cagayan. Ito ay sa gitna pa rin ng pagtama ng bagyong si Ophel na nananalasa sa Northern Luzon. Ayon sa NGCP, ang naapektuhan ng malakas na hanging dala ng bagyo ay ang Lalo Santa Ana 69 kV line. Ang mga pasilidad na ito ng NGCP ang nagbibigay ng supply ng kuryente sa Cogelco 2 o ang Cagayan 2 Electric Cooperative. Kabilang sa sinusuplayan ng kuryente ng Cogelco 2 ay ang 16 na bayan mula sa 28 munisipalidad ng lalawigan ng Cagayan, kabilang na mga bayan ng Mabulog, Alacapan, Apari, Ballesteros, Bugay, Calaminyogan, Claveria, Gataran, Gonzaga, Lalo, Lasam, Pamplona, Sanchez Mira, Santa Ana, Santa Pracedes at Santa Teresita. Bukod pa rito, ang 4 pang mga munisipyo sa lalawigan ng Apayao, kabilang na rito ang bayan ng Flora, Luna, Pudtol at ang bayan ng Santa Marcela. Nagpapatuloy ngayon ang malawakang restoration activity ng mga line crew ng NGCP. Samantala, bago mag-alas 7 kaninang umaga, sabi ng NGCP, ay naibalik na nila sa normal ang Bawang San Fabian 69 kV line facility sa La Union na bumigay dahil naman sa gupit ng bagyong si Ophel. Ang pasilidad na ito ng NGCP ang nagbibigay ng power supply sa Luelco o ang La Union Electric Cooperative. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kagawad ng media na paigtingin ang kampanya laban sa fake news. Ito'y para itaguyod ang malinis at tapat na midterm elections sa susunod na taon. Narito ang report ni Rose Babiera.
Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kritikal na papel ng media sa paglaban sa misinformation at disinformation, lalo na sa paparating na eleksyon sa susunod na taon. Sa kanyang talumpati sa ika-50 Top-Level Management Conference na inorganisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, hinimok ng Pangulo ang mga miyembro ng media na makiisa sa pagsisiguro sa tapat na 2025 national and local elections at sa pangangalaga at pagpapalakas ng demokrasya sa bansa. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng partnership ng KBP sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa pagtataguyod ng malinis na eleksyon sa pamamagitan ng wastong pag-uulat. That is why I see the KBP's partnership with the Parish Pastoral Council for Responsible Voting as an important and commendable initiative to help promote and ensure a clean, transparent, honest, and accountable election next year. I urge you to remain steadfast in these principles that protect the trust bestowed to all of us by the Filipino people. Ayon sa chairman ng KBP na si Roberto Necdao Jr., ang PPCRV at KBP ay nagtutulungan sa paninigurado na ang manual at electronic count ng election result ay tugma. Ito ang siyang tutukoy na walang anomalya sa mga makina at pagtatransmit ng resulta ng botohan. So ang ginagawa natin is to compare nga yung electronic results na tinatabulate natin at saka electronic results ng PPCRV. Maliban doon, ang MOA natin sa PPCRV includes yung advocacy. Advocacy in terms of promoting the clean, honest, and meaningful election. Alinsunod dito, muli namang ipinagtibay ni PBBM ang dedikasyon ng kanyang administrasyon na protektahan ang mga mamamahayag. Naglabas na ng direktiba ang Pangulo sa bagong pamunaan ng Presidential Task Force on Media Security na mas paigtingin nito ang operasyon para proteksyonan ang mga lokal na mamamahayag na nagiging target ng mga pag-atake, lalo na ngayong nalalapit na ang eleksyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos magpahayag ng hindi pagsang-ayon ng bansang China sa dalawang bagong maritime laws ng Pilipinas, ay sinundan naman ito ng bansang Malaysia. Ito raw ay dahil sa umano'y overlapping ng territorial claims ng Pilipinas sa Borneo Island sa Sabah na pagmamay-ari raw ng Malaysia. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Malaysia. Nagpahayag rin ng hindi pagsang-ayon ng bansang Malaysia dahil sa umano'y overlapping ng dalawang bagong maritime laws ng Pilipinas. Ayon kay Malaysian Deputy Foreign Minister Muhammad Alamin, maiging sinuri ng kanilang hanay ang mga bagong batas at nakitang kasama rito ang Borneo Island ng Sabah na siya namang kinikilalang pagmamay-ari ng nasabing bansa. Samantala, balita naman mula sa Brazil. 2 suicide bombing ang naganap sa labas mismo ng opisina ng Brazil Supreme Court. Ito'y naganap 5 araw bago ang pagpupulong ng G20 o Group of 20 major economies sa nasabing bansa, kung saan kabilang sa mga dadalo ay si Chinese President Xi Jinping. Sa iba pang balita, muling nagkita si incumbent US President Joe Biden at President-elect Donald Trump upang talakayin ang mga kasulukuyang krisis na kinakaharap ng Amerika, kabilang na ang problema sa national security at domestic policies. Kabilang rin sa pinag-usapan ng dalawa ay ang susunod na hakbang ng Estados Unidos upang matigil na ang nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, gayon din sa Israel at Hamas. At iyan ang 1 minutong hatid ang mga pinakamainit at napapanong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wagi sa ika-12 edisyon ng Q Cinema International Film Festival ang aktor na si John Lloyd Cruz. Ito ay para sa kaniyang mahusay na pagganap sa pelikulang Money Slapper. Narito ang aking report. Muli na namang napatunayan ni John Lloyd Cruz ang kanyang husay pagdating sa pag-arte. Ang aktor ginawaran ng Best Lead Performance Award sa nagdaang 12th Cinema International Film Festival.
Ito ay para sa kanyang mahusay na pagganap bilang Daniel sa pelikulang Money Slapper mula sa direksyon ni Bor Ocampo. Dito nakasama niyang bumida si Jasmine Curtis Smith. Maliban naman sa direktor ng pelikula, special mention din sa acceptance speech ni Lloydie ang kanyang ina. Ayon sa naturang award-giving body, ang fearless portrayal ng aktor ang nagbigay ng lalim sa dark humor ng pelikula. Ang Money Slapper na lumaban sa Asian Next Wave category ng Q Cinema ay umiikot sa kwento ng isang lalaking biglang ilisan ng kanyang bayan matapos mapanalunan ang biggest cash prize sa kasaysayan ng Philippine Lottery. Samantala, bukod kay Lloydie, nakatanggap din ng Best Lead Performance Award ang Indonesian actress na si Shanina Cinnamon para sa Tale of the Land, habang ang pelikulang Viet and Nam ang nakasungkit ng Best Picture Award. At sa aking pagbabalik, aktres na si Rian Ramos may sagot sa mga nangiintrigang nandaya umano sila ng boyfriend na si Congressman Sam Verzosa sa New York City Marathon. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Sa ating pagbabalik, media laban sa fake news isinulong sa ika-50 Top-Level Management Conference ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa MBC TV Sports Philippine National Para Games 2024 naging matagumpay. Yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tinatayang nasa 300,000 Pilipino sa Amerika ang pinangangambahang tatamaan ng mahigpit na immigration policies ng Trump administration. Apela ng isang kongresista, dapat samantalahin na ng mga Pilipino na undocumented sa Amerika ang panawagang voluntary repatriation bago pa man humigpit ang deportation policies. Ang buong detalye sa ulat ni Milky Regunan. Ngayon pa lang, dapat samantalahin na ng mga kababayan natin na undocumented sa Amerika ang panawagang voluntary repatriation bago man tamaan sa mas mahigpit na deportation policies. Ginawa ni Kabayan Party List Representative Ron Salong apela dahil kilala ang Trump administration sa mahigpit na deportation policies. Sa record na nakalap ni Salo, tinatayang aabot sa 300,000 undocumented Pinoys ang nasa Amerika. Ito rin ang dahilan kaya umaapela si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na i-avail o i-consider kung wala ng legal option na pwede pang gawin para manatili pa doon. Base sa report, pupulungin ni Romualdez ang 7 Philippine consulate sa Amerika para sa koordinasyon at agad na suporta sa legal and repatriation para sa mga Pinoy na maapektuhan ng binago at mas mahigpit na immigration policy. Sabi ni Salo, hindi man madali ang magiging desisyon na bumalik sa bansa. Makaubuti na ang voluntary repatriation para maiwasan din ang pag-aalala ng kanilang mga kamag-anak na naririto sa bansa dahil sa lupit ng immigration policy sa Amerika. Umaapela naman si Salo sa DMW, OWA, DOLE, DSWD at TESDA na ipatupad ang comprehensive reintegration programs sa mga magsisibalik nating mga kababayan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasalukuyang idinaraos ang ika-50 Top-Level Management Conference na inorganisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Tagaytay City sa Cavite. At ngayong taon, ang tema ay Upholding Trust and Credibility na layong itaguyod ang wastong pagbabalita sa harap ng nagbabagong panahon. Ang mga kaganapan dyan tinutukan ni Rose Babiera. Kasalukuyang idinaraos ang Top-Level Management Conference na inilunsad ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas dito sa lungsod ng Tagaytay. At sa ika-50 taon nito, patuloy na isinusulong ng KBP at mga miyembro nito ang wasto at mapagkakatiwalaang pagbabalita sa panahon ng digital age. Tampok ang mas pinalawak na talakayan ukol sa makabagong paraan ng pagbabalita at pagkilatis sa mga pinanggagalingan ng mga impormasyon online. Dinaluhan ang TLMC ng daang-daang delegado mula sa
pinakamataas na pamunuan ng radyo at istasyon ng TV na miyembro ng KBP. Ayon sa chairman ng 50th TLMC na si Butch Canoy, mahalaga ang media lalo na ang radyo sa paghatid ng impormasyon na kailangan ng sambayanan. Kaya ipinagtibay niya ang pagpapaigting ng wastong pagbabalita gamit ito. KBP is an organization which is founded by its members, the broadcasters. We are the gatekeepers of all the information supposed to be true information, not fake. So we're here and we continue to work very hard, especially for our country and its audiences. Dumalo rin sa pagtitipon si Pangulong Bongbong Marcos bilang keynote speaker na binagyang diin naman ang papel ng media kontra fake news dahil ito aniya ang bumubuo ng tiwala ng publiko na siyang nagpapalakas ng demokrasya sa bansa. In this regard, media plays a vital role in dispelling the noxious influence of misinformation, dismantling the lies that are spread by troll farms and other malicious organizations. This is where responsible journalism must come in. Bahagi rin ng 3-day conference ang pagbibida ng iba't ibang broadcast and communications technology upang mapataas ang kalidad ng pagbabalita sa larangan ng live streaming at production. Ang KBP ay binubuo ng mahigit 100 member networks at higit 1,000 radio at TV stations sa buong bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang senior citizen ang nasawi matapos pagbabarilin dahil sa away sa lupa sa Northern Samar. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid na iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dead on the spot ang isang 71 anyos, sabay na lawang Northern Samar ng pagbabarilin ng nakaalita na suspect. Ayon sa report ng PNP, may personal na alitan o away ang dalawa dahil sa lupa. Sa report ng kapulisan, pinagbabaril ang biktima habang natutulog sa loob ng kanyang bahay gamit ang isang homemade shotgun. Nakakuha naman sa CCTV ang suspect at sa mismong sumbong ng mga residente kung kaya't nakilala ito ng otoridad. Ang biktima nagtamo ng multiple gunshot wounds at dinala sa RH Lawang para sa postmortem examination. Naglunsa naman ang hot pursuit operation ng Lawang PNP at nahuli ang nasabing akusado. Nakilala ito sa kanyang alias na si Ricky, 41 anyos residente ng naturang bayan. Nakuha mula sa suspect ang isang homemade shotgun at isang itak. Nakakulong na itong suspect at inihahanda ng mga pulis ang kasong isasampa laban dito. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Press National, binaril sa Lingayen, Pangasinan, malubha sa hospital. Patuloy pang inoobserba ng mga doktor sa isang paggamutan sa Dagupan City ang biktima na nakilalang si Randolph Gonzales El Caluli, 46 anyos, French National contractor at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Estancia, Lingayen. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Amormillo Sumini, alas 10:20 ng gabi lumabas ng bahay ang biktima at nang tingnan ng kanyang mga kasama sa bahay, nakita ang biktima na nakahandusay at duguan kaya agad itinakbo sa ospital. Agad nagpalabas ng plus alarm sa mga katabing police station si Sumini habang sila naman nagsagawa ng hot pursuit operation. Nagpapatuloy pang malalim ang investigasyong ginagawa ng mga otoridad hinggil sa pangyayari. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao del Norte. Naaresto ang isang computer technician sa bypass operation ng Tagum City Police Station sa Purok Galingon, Mangkilam, Tagum City, Davao del Norte. Huwebes ng madaling araw. Sa report ng Tagum PNP, sa isang joint operation, matagumpay na naaresto ang suspect na nakilalang si alias Ronald May Asawa at residente sa Purok Cabanisas, Barangay Apukon, Tagum City, Davao del Norte. Isang nagpanggap na pusher buyer ang positibong nakabili ng isang pakete na naglalaman sa inihinalang shabu mula sa suspect. Nakumpiska rin ang 6 na iba pang pakete mula sa suspect na naglalaman sa inihinalang shabu na may standard drug price na 136,000 pesos. Sa ngayon, nakulong na ang suspect sa Tagum City Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagamat 5 taong natigil dulot ng pandemya, matagumpay na idinaos ang pagbabalik ng Philippine National Fire Games ngayong taon.
At sa inilabas na overall medal table, nangunguna sa listahan ng Pasay City matapos makakuha ng may kabuang 108 medals. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Maituturing na matagumpay ang muling pagbabalik ng Philippine National Para Games matapos ang 5 taon. Kahapon, November 14, opisyal nang natapos ang naturang multi-sports event. Sa isang simpleng closing ceremony, nagpaabot ng pasasalamat sa Philippine Paralympic Committee o PPC President Michael Barredo sa lahat ng nakilahok sa iba't ibang sport at nangako na mas magiging maganda ang susunod na edisyon ng PNPG. Sa ibinahaging unofficial overall medal table ng Philippine Sports Commission as of 7 p.m., nanguna ang Pasay City matapos nitong makakuha ng 45 golds, 32 silvers at 31 bronze. Sinundan naman ito ng PNSB Pasay with 20 gold medals, 17 silvers at 13 na bronze. Pumangatlo ang Iloilo having 20 golds, 6 silvers and 13 bronze. Samantala, hinirang bilang best athlete para sa 8 PNPG ang para-athlete na si Benji Aurelio mula sa Pasig City matapos nitong makasungkit ng 3 ginto mula sa shot put, discus throw at javelin throw. Ang Philippine National Para Games sa isang national multi-sports event para sa mga atleta na may disabilities. Ito ay inorganisa ng Philippine Paralympic Committee, katuwang ang PSC, na may layong tukuyin at sanayin ang mga para-athlete para sa mga international competition gaya ng ASEAN Para Games, Asian Para Games at Paralympic Games. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamakailan lang, proud na ibinandera ng magkasintahang Rian Ramos at businessman politician na si Sam Versosa ang kanilang matagumpay na paglahok sa New York City Marathon. Pero ang 42-kilometer achievement ng dalawa nabahira ng intriga matapos maisyong nandaya umanong mga ito. Ang sagot ni Rian Ramos narito sa aking Showbiz Report. Naglapag ng pruweba ang aktres na si Rian Ramos sa gitna ng akusasyong nandaya umano sila ng boyfriend na si Congressman Sam Versosa sa katatapos lang na New York City Marathon. Sa isang Instagram post, ipinakita ng Kapuso Star ang kumpirmasyon mula sa New York Roadrunners na sila'y official finishers ng 42-kilometer run. Nakasaad din ang paliwanag ng organizers kaugnay ng unrecorded splits na siyang nasilip ng ilan kung kaya't nagsimula ang isyu ng umano'y pandaraya. Dahil dyan, nagpaalala si Rian sa gumawa ng balita tungkol sa kanila pagdating sa responsibilidad nitong huwag magpakalat ng fake news. Payo ng aktres, madali lang anya mag-fact check para maisulat ng maayos ang isang istorya. Ito ang kauna-unahang pagkakataong sumabak sa 42 kilometrong marathon si Rian. For a cause anya ang kanilang pagtakbo ng nobyo kung kaya't kahit hindi professional runners at walang naging professional trainer ay tinaga nila itong matapos ng ligtas at hindi rin anya sila nakikipagkumpetensya sa oras ng iba. Sa huli, hirit pa ni Rian, if chismis is fun, the truth can be fun too. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa UL. Happy Friday! Happy Friday, Showbiz Angel. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Bago nga lang po tayo magtapos, meron na lamang tayong 40 araw, 40 days bago ang Pasko. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Pero ingat ho, meron ho tayong bagyo, 2 bagyo itong binabantayan natin na nasa loob ng PAR. Kaya manatili pong nakatutok dito sa DZRH TV, DZRH, iba't iba pa nating social media channels para ho sa mga huling impormasyon tungkol sa bagyo. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo, araw na ng Lunes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Atid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.